What's up mga kamani Smart Pinoy? Tanong ko muna sa'yo ha. Kilala mo ba yung taong ang galing-galing sa trabaho, may master's degree, may lisensya, pero laging kapos? Baka ikaw, baka kaibigan mo, baka kamag-anak natin. Yan mismo ang issue na tinalakay ng book na Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Hindi ito tungkol sa pagiging tamad versus masipag, kundi tungkol ito sa mindset tungkol sa pera. Today, isi-share ko sa iyo ang 5 takeaways ko from this book. So kung gusto mong umangat financially, not overnight but long term, manood ka hanggang dulo. Takeaway number 1. The rich don't work for money. Sabi sa libro, the rich don't work for money. Money works for them. Sa Pilipinas, karamihan sa atin ganito. Pagka-graduate, maghahanap tayo ng trabaho. Tapos, pag may sweldo, diretso ito sa bills hanggang maubos. Then, repeat the cycle. Walang masama dyan. Pero ang tanong, hanggang kailan? May kakilala ako. Let's call him Kuya Mark. OFW siya, mataas ang sweldo. Pero every uwi niya sa Pilipinas, ubos ang ipon. Bakit? Dahil sweldo lang ang source niya. Kapag tumigil siya magtrabaho, titigil din ang income niya. Compare mo sa isa ko pang kakilala, si Ate Joy. Office worker din, pero nag-start siya ng maliit na online reselling business. Kahit natutulog siya, may orders. Ang lesson dito ay, trabaho gives you income, but systems give you freedom. Takeaway number 2. Financial literacy is more important than high income. Maraming Pinoy na ang goal lang ay magkaroon ng mataas na sweldo. Pero sabi ni Kiyosaki, hindi income ang problema, kundi financial literacy. For example, may 2 tao, parehong 30,000 piso ang sweldo. Si person A, walang budget, credit card galore, walang savings. Si person B naman, may emergency fund, may konting investments, may side hustle. After 5 years, sino sa tingin mo ang mas may ipon? Hindi yung mas matalino sa school, kundi yung mas marunong sa pera. Kaya sa channel na to, hindi lang tayo naghahanap ng pera, pinag-aaralan din natin ang pera. Takeaway number 3, assets versus liabilities. Ito ang pinaka-game changer. Asset, naglalagay ng pera sa bulsa mo. Liability, kumukuha ng pera sa bulsa mo. For example, kotse. Sa isip ng marami, kotse equals success. Pero tanong, may gas, may maintenance, may insurance kung pang-grab, asset. Kung pang-Instagram lang, liability. Another example, cellphone. Kung ginagamit mo pang content creation o online selling, asset. Kung pang-scroll lang hanggang madaling araw, liability. Lesson, hindi masama bumili. Masama bumili ng hindi kumikita. Takeaway number 4, mind your own business. Hindi ibig sabihin mag-resign ka bukas. Ang ibig sabihin, mag-build ka ng sarili mong income stream. For example, si Kuya Ben, teacher, ang sweldo niya sapat lang. Pero every weekend, meron siyang online tutorials. Kaya meron siyang extra 10 hanggang 15,000 piso kada buwan. Hindi milyon agad, pero ito na ang simula. Your job pays today, but your business pays tomorrow. Takeaway number 5. Fear and doubt are the real enemies. Maraming Pinoy ang may takot. Takot mag-invest, takot mag-fail, takot masabihan na feeling mayaman. Pero tanong ko sa'yo, mas takot ka bang sumubok o mas takot ka manatiling hirap habang buhay? May kilala akong gustong magnegosyo for 5 years. Hanggang ngayon, nasa planning pa rin. Yung kaibigan niya, nag-start kahit mali-mali. Ngayon, meron na siyang stable income stream. Ang lesson dito ay, action beats perfect planning. So mga kamani Smart Pinoy, ang Rich Dad, Poor Dad is not about becoming rich overnight. It's about thinking differently, choosing assets, acting despite fear. Hindi mahalaga kung magkano ang kita mo ngayon. Ang mahalaga, may direction ka ba financially? If you learned something today, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. And comment below. Anong takeaway ang pinaka-na-realize mo? This is Money Smart Pinoy, reminding you that financial freedom starts in the mind. Thank you for watching. See you in the next video.